Nagalit na, magsabi lang kayo. Okay. So, we were talking about kanina, yung penalties natin, pala tayo nagsisimula. And we were tackling muna ano yung mga medyo makikita natin na sa board exam na ma-encounter nyo na medyo mahirap. And the first thing na kanina kinonsider natin muna, again, from Article 24, yung tinatawag yung preventive measures. Anong natutunan natin kanina sa preventive measures? They are not considered as penalty. Ano dapat i-hit nyo pag sa Article 24? Yung paragraph 1. Nakalimutan, everyone. Again, andito pa tayo, everyone. 24, i-hit natin lagi yung paragraph 1. To tell you frankly, ito yung madalas na makikita nyo sa board exam. And in relation, yung inaaral natin na Article 29. Ano yung tawag natin? Preventive imprisonment. There are other terms na makita natin sa board exam na hindi natin pwedeng awayin yung mga dating examiners then. Na makita nyo, it will be called preventive measure, preventive penalties, preventive detention. Okay lang yun. Ay, maintindihan nyo naman eh. The very essence of preventive imprisonment natin na naintindihan natin ay ito yung mga taong hindi makapag-bail. Alam niyo na yung reason ba't di makapag-bail? Either way, the penalty is for a capital offense and the evidence of the prosecutor is strong. Hindi talaga mabigyan ng bail yan. In result, ma-detain talaga yung tao. Then another one, kung weak naman yung evidence sa prosecutor, although capital offense, or either way, non-capital yung kanyang penalty, hindi naman makapagbayad pa rin ng bail. Ma-detain pa rin. Kaso nga lang yung tricky rito, kasi yung last paragraph ng amendment ng RA 10592 natin sa Article 29, nalala pa? Kasi yung amendment natin eh. Yung Laila de Lima law natin na inaaral kanina, na yung delikado rito yung sa dulo. Kasi once a person already met the maximum of the penalty provided and he was still under detention, what will be the magic word? The person should be released without prejudice to the continuance of trial. Yun yung tricky niyan. Itatanong, madali lang naman yung full-time, yung 5/5, tsaka yung 4/5 kung mag-agree or di lang naman mag-agree. Hindi naman issue yun. Madali lang din yung competition na if you will do the math. Marami lang tayo nakalikal na medyo kasamaan dito, pero part na ng sistema natin. Medyo mag-open lang yung utak nyo. Yan naman purpose natin lagi. Matuto muna. Susunod naman yung pagpasa talaga. Matuto. Ay, tandaan nyo. Sinasabihan ko kayo lagi, huwag yung i-goal yung umasa. Mas masarap yung matuto. Yun ang objective nyo dapat lagi. Kasi lang eh. Alam niyo, tawag nga namin sa board exam, lang yung formality. Yun. May importante na tuto. Then another thing na nakakalito sa Article 29, tinap natin kagad itong Article 39. Para naman to sa mga taong hindi makapagbayad ng fine. But instead, di sila makapagbayad ng fine, substitute. Yung tinatawag natin subsidiary imprisonment din or penalty. Kung ano-ano rin pinaglalagay. Huwag na lang palito. Parehas din lang naman yan. Subsidiary imprisonment. Alam natin mangyari, kung di siya makapagbayad ng fine, ano pinaka-essence lang? Ikukulong siya nasa luma, yung dating 2.5 cents, 8 pesos a day, but now minimum wage na. At syempre, na-amend na rin yung fine natin kasi kung dito pag-uusapan natin, yung nag-amend yung 10,159. Tapos meron pa tayong 10,951. Which adjust the scale of fine, just multiply it to 200 pesos, di na kayo malilito niyan. Alala pa? Tapos yung 10,159, rather than yung 8 pesos a day na ngayon, dito tayo tumigal kasi walang kwenta yung Pilipinas. Ayan, yung minimum wage. Kaya lisensyado ka, tapos sahod po. Parang no? Parang hindi na nararapat yung Isipin mo, nagtapos ka ng para sana, papanisi ka pa nung hindi nag-aaral eh. Punta na lang ng abroad. Mas malaki pa income, tapos yabang mo lang, R-cream ako. Wala kang pera. R-cream R-cream pala. Registered tambay. Diyan tayo na wala ng pag-asa, kaya tumigil tayo kanina. Okay lang yan. Aangat din yan. Kaya naman mag-aangat ng antas natin eh. Susunod, taas niya yung kaya nga mag-aaral kayo maigi.
Siyempre, kung kayo hindi kayo nag-aaral maigi, paano iangat yung antas ng profession natin? Kayo susunod eh. Hirap. May sermon, no? Now, going back, may nakakalito pa rito kung tutusin ng word yung subsidiary. Hindi lang subsidiary imprisonment eh. May isa pa, yung mga tao namang hindi makapagbayad nito. Kasi pekunyari rin to eh, pera-pera rin eh. Yung mga ganito. May mga tao naman na hindi makapagbayad ng civil liability. At hindi Article 29 at Article 39 ang gagamitin nyo. But rather yung Article number 302. Ay, 302. 102, I'm sorry. Withdraw 300. 102, tsaka 103 nyo. Tingnan nyo yung title niya. It's talking about what? Nakakalito. Baka ito rin yung isipin nyo. At alam ko, may sinagutan rin kayo sa Q&A nyo nito sa CE. We're calling it subsidiary. Subsidiary liability. Oh, civil liability naman. Nagdoble-doble. Subsidiary. Civil liability naman. Tingnan nyo, nakakalito na. Kasi may subsidiary imprisonment na eh. Tapos may subsidiary civil liability pa. Dami yung mga term. At alam ko, nung nagsagot kayo ng mga Q&As nyo, as practice nyo, nakita nyo lahat sa choices to. Di ba magkakatabi? May preventive imprisonment, subsidiary imprisonment, tapos makita nyo pa, subsidiary imprisonment pa yung minsan yung term. Na yung isa, yung subsidiary imprisonment, tapos makikita nyo pa isang term, subsidiary civil liability. Lito-lito ka na ngayon. Ngayon, ang basic concept niyan, pag sa choices ka, tingnan mo ano yung hindi niya mabayaran. Pag ang bail hindi niya mabayaran, preventive imprisonment ka. Kung ang fine hindi niya mabayaran, subsidiary imprisonment ka. Kung di mabayaran yung civil, ayan, subsidiary civil liability ka. Nagigits mo na idea? Madali lang to, kalma lang. Punta muna tayong 102. Ito, maganda tong 102. Alam nyo, gamit na gamit to. Kasi para to sa mga nag-commit ng crime ng mga theft and robbery sa kanilang mga lugar at yung mga owners, management, I will call it management na lang. Yung mga management ng inyong mga binanggit na lugar dyan could be held liable for another pecuniary liability na magbayad sila. Tingnan nyo, ano mga binanggit dyan, Clint, ng mga lugar? Article 102, subsidiary civil liability of innkeepers. Innkeepers, what else? Tavern keepers. Tavern keepers, what else? And proprietors of establishment. Ayan, mga proprietors pa eh. May mga ari, kasi ayan, parang pag sole proprietor ka, depende, kung management, marami kayo. Alam niyo, may mga ano yan eh, may mga liabilities sila kung tutusin. Lalong-lalo na kung nangyari sa lugar nila, yung tinatawag yung theft and robbery. Pag tinignan niyo yung 102 yung muna. May nangyari na kawan sa kanilang lugar. Oh, lalo na pag nawala yung mga gamit sa kanilang lugar, pwede pala sila managot. O yan, kasi kung nakakapasok na kayo, katulad ni Clint, lagi ito pumapasok sa mga hotels, mga taverns, o inns. Di ba, Clint? Yes, sir. Okay ka dyan, Clint, di ba? Yes, sir. Sabi, utang na, tapos nalala si Parayaro, matay ka. Oh, hindi naman na nagre-review, bukasan na eh. May mababasa kayo doon. Unang-una, pumasok ka sa reception. At tanongin kayo, kung tutusin, pag hotel yan, maayos yan, kung ano yung mga gamit nyo eh. Nilista yan doon eh. Ano yung mga dala nyo. Tapos may sasabihin doon, tarantado yung minsan yung iba eh. Talagang iwinawaksi ka agad nila na wala daw sila dapat pananagutan eh. Nalagyan nila doon eh. Do not leave your things unattended. The management will not be held liable for any damages, loss, blah, 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 blah. Yan yung makikita nyo. Nalala pa po tayo sa pinasok mo hotel doon nakaraan? Ganyan yung nakasulat? Totoo. Yung mga ibang establishment, hindi lang naman to sa IDS, ikaw naman eh. Dumidepensa ka kagad eh. May bayad pero wala pananagutan. At ito yung magandang kwento. May estudyante ako na investigador sa, sa Binangonan. Patikas talaga itong mga dolento eh. Kasi tinanong niya ako niyan, sir, paano ba itong Kasi may nawala ng motor sa parking lot ng isang mall na sikat doon. Nawala yung motor. Na syempre, wala naman ng detective ko nun eh. Bakit? Pag may nanakawan pa motor, mababalik niyo ba kagad ngayon? Hindi niyo na mababalik yan kung tutusin. Pero kung nag-aaral ka maigi, katulad nitong 102, isasama mo sa investigation report yung management.
para somehow man lang yung kliyente mo, may maitulong ka maganda. At ito yung 102. Kasi alam, di ba, kung mag-aaral kayo ng bukto nyo, kahit mawala ang gamit, theft naman na talaga yan kung tutusin eh. Yung mga lost properties, palagay sa second type of theft nyo yan. Later on, pag nagboto kayo, maintindihan nyo. At yung mga sasakyan dati, theft din naman yan, qualified theft eh. Pero ibig sabihin, ang gusto ko lang pakita sa inyo, these are property crimes na nawala. May mananagot dapat kasi duty nila yan eh. Obligasyon nila yan pag nawala yung gamit. Dapat binabantay nila. Diba, Bautista? Babayad doon eh, tapos nawala. So nga lang, hindi alam ng mga tao. Tsaka ang hirap minsan ni, hindi na rin inaan pag nawala. Kasi minsan kasalahan mo rin eh. Ba't mo kasi iniwan doon? Patulad ng mga helmet, nawala doon. Dapat mananagot yung management doon. Kaso, minsan yung batas, hindi nyo naman gamitin lagi na, tangina, helmet mo, pangit pa. Tapos, kikli mo, kunwari, bago, binili mo 5,000. Tapos yung helmet na pangit talaga. Minsan iniiwan mo pag pangit na talaga eh. Pag maganda yan, di mo naman ilalagay yan doon. Bit-bit mo talaga yan eh. May mga ganyan, kasi nakaraan, wala din kami helmet doon sa pulpot. Hinirap ko pa yung helmet. Helmet ni Lolo yun eh. Pangit, baho eh. Yan na din kagano. Pinabaya ako na lang doon sa San Jerome. Baho kasi. Wala na rin. Pero kung tutusin, kasi yung pananagutan yung management doon. Kasi trabaho man nila. At mababasa niyo sa 102 yun, di ba, Clint? Kasi na ba yung mic natin? Ito na, sir. Nasa? Yes, sir. Yung mic, okay. Go ahead. Article 102, subsidiary civil liability of innkeepers, tavern keepers, and proprietors of establishment. In default of the persons criminally liable, innkeepers, tavern keepers, and other person of or corporation shall be civil liable for crimes committed in their establishment. In all cases where a violation of municipal ordinance Ayan, lalo na kung may mga violations sila ng mga rules ng mga LGUs about pagtatayo ng establishment. Automatic yan. Talagang civilly liable yan. Kasi may mga, alam niyo na, may mga building permits, automatic na yung mga yan eh. Mga sanitary permits nila. Sige pa. or some general or special police regulation shall have been committed by them or their employees. Innkeepers are also subsidiary liable for the restitution of goods taken by robbery or Ayan, theft. dito na lang tayo. Mas okay ito eh. Okay naman yung mga automatic kasi yan pag may mali na sa mga establishment nila, ordinances, managot talaga yung mga yan pag may mangyari masama. Kaso nga, nandito tayo focus yung theft and robbery. Ganda nung kwento nito nung estudyante ko investigador, ginawa niya sa report, sinama niya. Yun yung kagandahan, makatulong ka sa kliyente mo. Hindi mo marirecover na yung mga ninakaw na motor. Gawin mo na ng civilly liable yung yung management, hindi may kitain pa yung kliyente mo. Ganun tumulong, matalino, nag-aaral eh. Pag ikaw, taka-taka ka, di ka na makatulong. Pagbugok ka, kaya ang hirap. Sasabi, magse-service kayo sa tao, tas bobo ka, no? Dapat ikaw yung pag-servisan. Pag account service, that's matalino, kaya nga nag-aaral tayo lahat eh, para susunod pag-service kayo maayos. Ayan, katulad yan, nabasa mo to, ay pwede pala managot to. Include ko nga sa investigation report ko to mga to. Para may pananagutan din. Yan yung kagandahan nito. Katulad niyan. What if yung mga crimes nyo, like, ito mahirap eh. Katulad ng mga truck driver, bus driver, taxi drivers, mga lang, empleyado. Paano pag yung mga yun nakabunggo? May namatay, masisingil mo ba yung minimum wage lalo na yun? Wala, kahit ka doon ng dugo eh. Ba't sasagutin kayo ng 103 nyo naman? Ito kagandahan nito. At inaral nyo na ito mga to kung tutusin everyone. Kung naalala nyo pa, like we have studied in exempting circumstance, like, diba, in exempting as a general rule, walang criminal liability, but there is a civil liability. Have you ever asked yourself, paano yung mga baliw? Paano yung mga bata na exempted talaga? Sino sisingilin mo doon? May pabayad ba yung mga yun? Baliw nga eh. Bata. Walang pambayad yun. But in return, 103 ang sasagot sa inyo. Ano ba yung 103, Clint? Article 103, subsidiary civil liability of other persons. Ayan, yung mga other persons. Sige lang. The subsidiary liability established in the next preceding article shall also apply the employers, teachers, persons, and corporation engaged in any kind of industry for felonies committed. Ayan, o katulad siya sabi sa inyo, yung mga corporation din.
Yan, katulad yan, pag may mga bungguan na nangyari, wala na makisisingilin talaga yan sa mga ano eh. Kawawa man yung mga driver din. Dapat minsan iniintindi mo rin eh. Ngayon, kung malawak ka magbasa, nabasa mo yung 103, tapos pulis ka na, ikaw na yung IO ngayon doon, maintindihan mo na, ay, hindi kita kikilaman. Ang kikilaman ko, yung corporation mo, yung employer mo. Kawawa yung mga abunggo. Katulad doon naran dyan, no? Yung, sabi ko sa inyo, kwento ko sa inyo yung sa may Tokoyaki dyan. Pisak ng truck yan eh. At yung ano, letter G yung truck na yun eh. Hindi ko na pangalanan. Naka-live tayo eh. Ano pa ako eh. Oh, kawawa, isip yung pisak. Oh. Sino sisingilin mo? Yung driver? Wala yan, puta. Kahit patuluin mo yun eh. Tuluin mo dugo niya, wala kang makompera dyan. Eh, bilang kung matalino ka rin na polis, eh, alam mo tatargetin mo. Wala na yun eh. Kung mayaman-yaman, check mo muna eh. Kung ba may-ari talaga ng vehicle. Tangina, tapos driver lang pala. Tangina, tawa ka rin doon, tiwa yun. Abuli mo yung employer niya. O, yan yung mga ano. Katulad din ng kunento ko sa inyo, yung bata na sinaksak sa school. Yung bading na binubuli sa school nila. Yung binubuli, nagbaon ng kutsilyo. Anong ginawa na itong batang bading? Yung 15 years old below yun. 14 lang yung mga yun eh. Grade, ano yata? Grade 10, 9, mga ganun yata sila. Kawawa, oh. Sa harapan ng teacher niya, sinaksak niya yung classmate niyang babae. Patay. O sino magiging liable? Kung tutusin, alam natin exempted na yun. Hindi nyo ka pwede tawagin CICL yun eh. Car lang yun. 15 below eh. O, ano ngayon, TY. O, supposedly, ang isipin nyo, parents sa managot. But in fact, ang managot doon, nangyari sa premises ng school, yung school mismo. O, yung sila mananagot doon. Yun yung may civil liability doon. Hindi naman mabayaran ng bata yun eh. O, kung matalino ka rin investigador, ilagay mo sa report mo yun that it really happened in the school, yung management ang managot dapat. Supposedly yung parents, ang parents ang sinisingil nila eh. Kaso nga na dapat yung teacher. O, katulad ng mga ibang crime nyo, may mga guardians, parents, yung mga baliw, mga bata, pwede naman subsidiary liable din itong mga to. Ito yung kagandahan nito, pag inaral nyo to, magamit nyo sa pagpupulis nyo. O, yan. So ngayon, may tatlong inaral na tayo na, okay, pag di mabayaran ng bail, preventive imprisonment. Hindi mabayaran ng fine, subsidiary imprisonment. Hindi mabayaran civil liability, subsidiary civil liability. Ang madali lang, yan lang yung papalito niyan. At pakita nyo sa choices nyo yan, sa sinagutan nyo sa CA din. Clear mo na tayo. Okay na ha, mga kapatid. I will go straight now. Dito na tayo sa totoo talaga. Kanina pa sir Hindi pa nagpupunta talaga. Gago, no? Kanina pa yan eh. Sabi mo, totoo na to. Hindi pa pala totoo yun. Ay, unlike class. Boy pa ba kayo dyan? Baka may mga nagjo-join pa, ha? Naka-open naman natin. Ayun, may tumatakbo ng ano ulit. Crab. Balik tayo. Tagay lang kayo dyan, ha? Mga nag-aaral. Tapos na kasi kami tumagay. Nung isang araw, tumagay na kami. Halunod na kami. Dito muna tayo. Dapat ganun, pag nag-inom kayo, sagarin nyo na. Para hindi ka na uulit. Ayun ko na. Lasting. Para ano mo na, isagad mo na. Pag isang linggo mo, inom mo na isang beses lang. Balik tayo rito. Now, we were talking about, of course, penalties. At natutunan natin kanina na penalties again and again and again, that is a suffering inflicted by the state for the transgression of the law, and it must be provided by a law. At state, under its legislative power, yung tinatawag natin na delegate na power na police power. At alam natin na bibigyan to pag yung tao ay naging convict na. Doon natin kanina, kaya pumasok yung mga topic ng mga detainees kasi in fact, they are not yet serving their sentence. Now, in penalties nyo, ika-categorize muna natin. At alam nyo na rin to, na pwede nyo i-categorize into gravity. Yung inaral natin sa Article 9 before, na kung sa felony siya, maging grave, less grave, light. Pero pag nandito na kayo sa Article 25, you do not use those terms anymore, but we will use the word capital, afflictive, correctional, and light. Silip mo na kayo 25 nyo. Yun na yung basehan natin. Diba? Meron na tayong capital. Capital na yung nakalagay dyan, Clint. Capital punishment. Okay, palito ha. Ano lang naman, technicalities of the words lang kanina yung pinag-gano natin. Capital punishment, walang problema. We have also afflictive penalties. Correctional penalties. And we have also correctional penalties. What else? And the last one is Light penalties.
Light penalties. Ayan. Ang problema, lalawak na to kasi nung nakaraan, ang pinag-uusapan na natin, puro ganito lang. Yung merong mga deprivation of liberty. Yung alam lang natin, mostly mga crime din, yung may mga pagkakakulong lang. Deprive of liberty lang yung alam natin. Like, ayan, ano yung mga alam natin may deprivation of liberty? Like, everyone, reclusion perpetua. What else? Reclusion temporal. What else? Prison mayor. Ano pa? Sa correctional penalties, you have also prison correctional and arresto mayor. Pero in fact, may mga kasama pa diyang ibang penalties pag tinignan nyo talaga si Article 25. Pero ito muna, yung mga naka-green, lahat to ay deprivation of liberty. And another one is arresto menor. In fact, may tinatawag pang isa. Yung tinatawag yung deprivation of life. So nga lang, ano na to? Alam naman natin na yung death penalty natin, hindi naman totally abolished. But we have talked about, kasi may RA 9346 na tayo, that prohibits the imposition of death penalty. It only prohibits. Hindi, kakaaralan natin kanina eh. Hindi naman talaga na nawala. Nandoon. Tingnan nyo yung RTC nyo. Diba nandiyan pa rin? Hindi naman tinanggal eh. Nandiyan. What it really affects is upon the imposition of the penalty that automatically, yung mga penalty will be downgraded to reclusion perpetua. Kung punishable ng ano yan, life, sa special penal laws nyo, edi life imprisonment. Walang problema yun. Lagay ko dito yun, life imprisonment ha. Although alam naman natin pang ano yan, special penal laws. Ngayon, malawak to at alam ko nag-aral na kayo ng konsepto ng death. Unahin ko muna to ha. Papalawakin natin yung inaaral natin. In fact, ang dami ng batas talking about death penalty. Unang-una yung nag-uusap dyan, yung RA 7659 nyo. Diba? Dinanan natin kanina to. And we are talk about kasi ang tawag niya rito, mga heinous crimes. Alala ba? Yung mga heinous crimes nyo. Marami yan na kinategorize niyang heinous crime pag nagbukto tayo. Like treason, nilagay niya na yan dyan. Piracy and mutiny, categories as heinous crimes. Dami na pag tinignan nyo. Like we have rebellion, coup d'etat. Kasi dinagdag niya rin yung coup d'etat dyan eh. Kaya nagkaroon ng 134-A. Pag dinare-diretso nyo, ang dami na. Hanggang 211-A, dinagdagan niya ng qualified bribery. Sa bukto, mas magkaintindihan. Ngayon, may mga batas na nag-categorize ng paano ba yung death penalty. Katulad nung inaral nyo sa CA. Ano ba yung lethal injection law nyo? RA? Nako, nakalimutan nila. RA ano? 877 lang. Bitin na. Oo. O, Google nyo muna. Magkamali tayo sa numbers eh. Ano na, Soriano? Yan yung kay Leo Echegaray nyo. He was the first and last man there. Oh, kulang ng 1 eh. Kulang 877. Oh, katulad yan. Pero, wala na rin eh. Hindi na. Kasi we have the first and last man, si Leo Echegaray. Diba? Yun yung idol mo, Soriano, diba? Si Echegaray. Sabi niya, nung namatay siya, ano daw eh, patawarin niyo ang sambayan ng Pilipino. Nagkamali sila ng paghuhusga sa akin. Tangina, mamamatay na, hindi pa rin umamin. Ibig sabihin, nako, alam niyo ba sa batas may tinatawag na dying declaration? That a dying person already sealed their lips with the truth. Ibig sabihin, may katotohanan yun. Hindi nagsisinungaling ang ano eh, mamamatay na eh. Gusto niyo malaman? Try natin. Tingnan natin kung mapagsinungaling ba kayo. Kasi sir, ang hirap eh. Experience natin. Soriano, try natin sa'yo. Tingnan tayo natin kung di nagsisinungaling ako mapatay na. Pinatay naman yung estudyante. Tawarin tayo rito. Hindi na kayo naka-experience. Pero itapin na gano'n yung kay Leche Garay nyo. Ang no? Ibig sabihin, siguro gusto naman talaga siya nung stepdaughter niya. Hindi natin alam yung story, ha? But based on that, statement, medyo na.
Ngayon, wala nang 8177 nyo. Pero ang daming issue na itong death penalty nyo. Katulad ng inaral nyo sa CE, yung pinakasikat dyan, yung People versus Mateo. Naku, biglang para di nag-aaral yung People versus Mateo nyo. Huwag nyo kalimutan to. Na dati po kasi, ang inyong death penalty ay automatic review po ng Supreme Court before. Although, handali lang, I'm sorry oo, may 9346, sandali lang. Kailangan ko i-discuss may lumang na itatanong eh. At ito, landmark case to, yung kay Mateo. Kasi lahat na ng review ng death penalty, hindi na-rerekta ng Supreme Court, but rather dito. Punta na muna ng Court of Appeals. Hindi na yan. Dati, automatic review yan ng Supreme Court nyo. Dati. Ayan muna, i-note nyo na muna. People versus Mateo. Ayan. Ayan na may kwento ng death nyo. Madali lang yan. Balik na ako rito. So, again, everyone, hindi lang deprivation of liberty dapat na pinag-uusapan. Meron pa kayong deprivation of life. Meron pa, kakaiba. Tinatawag natin everyone na restriction of liberty. Ibig sabihin, somehow restricted ka lang. At kilala nyo to, pag restriction of liberty. You will see this one on Article 87. Diba parang, Clint? Ano ba yung Article 87 mo? Clint, ano na? Oo, yung penalty nyong diestiero. Ano ba na una? I or E? I, no? I. Diba? Tama ba spelling ko? I na una, no? Hindi, sir. Nasa T, sir. Nasa T. Sorry. Dali lang. Destiero. Destiero. Espanyol kasi. Ito, no? Tama ba? Yes, sir. Okay. Des. Punta na tayo doon, everyone. Clean. Article 87. Article 87, Destiero. Any person sentenced to Destiero shall not be permitted to enter the place. Ayan, shall not be permitted. That's the word restriction. There was a prohibition sa iyo, hindi ka permit na pumasok. May range naman yan, depende sa discretion ng korte nyo. Ilan yung range? From 25 kilometers to 250 kilometers. Ang tawag nyo dyan, restriction of liberty. Ito lang, additional knowledge. Sayang to. Ang destero nyo, in fact, hindi naman nakukulong yung tao rito eh. At alam ko, baka iniisip nyo, banishment to. It's not banishment, Ang layo. Kasi ang banishment mo, papalayasin ka. Ito, iba, hindi ka makapasok man sa lugar. Hindi ka makakapasok, prohibited ka lang mo pumasok. Banishment yun, luma. Ayan, katulad ng inaral sa history ng CA. Yung word na transportation, yung kadikit niyan eh. Diba alam niyo yung transportation, yung mga old galleys, yung magro-ross sila ng, nakatali yung kanilang mga paa, doon sa mga long galleys nyo, or yung, kamukha ng hooks, pero yung hooks, yung kasi, yung depicate ng mga ship na yun, hindi, wait. Kasi dati rin yung mga warship na yun, yung mga hooks na yun, yung mga nagsasagwan din doon, mga preso, nasa ilalim din, nakatali yung mga yun. So sila magsagwan, pinapalo, yun yung gasolina. Dapat ganyan yung gawin no? Kasi para makatipid, no? Pag idali natin yung mga preso, gago ng barbaric. Huwag tayo. Iba, wag niyong imekos, mahirapan kayo kasi sabi student, they will banishment kasi. No, we do not recognize any more banishment. Hindi na pwede yan. Alam niyo kung saan nangyari ang banishment niyo? Dito sa Pilipinas, kasi from Spain, yung mga tarantadong pari noon sa Spain, ibabato papunta rito, tsaka yung mga kriminal ng Spain, tatapon din sa Pilipinas. Kaya nga tingnan niyo puro gago nandito Tapunan tayo noon No wonder naging ganito. Tiga, si Kim. Puro gago Pinoy, hindi yung mga disiplina Ayun yung reason yan, kaya yung mga pari noon, di ba mga gago rin. Isipin mo kung ikaw pare, papadistino ka rin ba sa malayo? Unless gago ka lang talaga, pilitan ka. Tinapon dito sa Pilipinas. Diba ganyan yung pag sundalo ka, pulis ka, tarantado ka, itatapon ka sa malayo. Para Ganon din yung nangyari noon, kung isipin nyo lang. Kaya nga yung mga pari noon, diba, yun yung mga nangre-rape. Yung inaasar nila, nila Rizal, nila
Yun yung isa si Goyo nyo, yung maganda. Niloloko nila yung mga pari nun eh. Hindi yun disyero ha. Anyways, disyero, hindi ka pwede pumasok from 25 to 250. May isang case yan na sikat, it happened there in Tagum. Kasi sa disyero nyo, ang mabigyan lang ng mga crime niya, na yan, kalina natin to. Ang mabigyan lang nito, unang-una, yung 247. But in fact, sa Article 247 nyo, yung death and physical injuries inflicted under exceptional circumstances nyo. Yan yung code natin na flagrante delicious. You caught them having sexual intercourse and it will be applicable for spouses tsaka yung sa mga parents na nahuling kanilang minor, hindi lang sa mag-asawa yan ha. Siyempre, hindi mo na papatayin yung yung anak mo. Pwede lang yung patayin yung sa asawa eh. So sabi ng Gabriela, bilo patayin daw to. Kasi bakit pinapayagan patayin kagad? Wala naman due process. Anyways, this is a defense of honor. Kung nalala niyo pa, diyan na natin to, nag-self-defense tayo. Nalala ba? No. Siyempre, yung makapatay dyan, hindi purpose niya penalty. But the purpose of Article 247 is protection doon sa nakapatay. Ikaw na lang mag-adjust kasi pamilya. Kasi gagantihan ka ng pamilya talaga niyan. Pinatayin mo na misis mo eh. Gantihan ka. Now, in return, ikaw na lang mag-adjust. Ikaw lumayo, hindi ka papasok dito sa lugar. Saan pa i-apply yan? Hindi na sa 247. So, yung 247 nyo, hindi siya penalty ha. I keep reminding nyo ha. Protection ng batas yun. Yung isa, nasa concubinage nyo. Sa may 334. Nandoon yan. Dalawa lang ang mga distiero nyo. Na totally, ha? Andali lang. Yan, nakita mo na? Yung concubine, yung mga kabit namin, sorry girls, but yung mga kabit namin, mga lalaki, hindi yan makukulong kahit lumuha kayo ng tubig, tuloy ng dugo. Tubig na yun. Wala, hindi yan hindi ikukulong. Walang ikukulong dyan. Yung concubine, hindi makulong talaga yan. Ayan, dyan yung makita. Lenient na yung batas sa mga lalaki. Sa kabit nila, hindi makulong eh. Sa adulterer, yung adultery nyo, yung adulterer na lalaki, ayun, may kulong. Saka mas mababa yung penalty pag nag-book to tayo, mapapansin nyo, mas lenient talaga. Malamang, yung mambabatas ng puro lalaki. Hindi pa naman kayo nag-aaral ng girls eh. Dari lang. Ngayon, another thing was in article number 284. Kasi yung, if the person failed to post yung tinatawag nating bond to keep the peace, kasi iba dyan eh. Tignan nyo muna yung 284 niya. Ayan. Hindi siya bond to keep the peace eh, but this is bond for good behavior. Kasi once you threaten someone, you do coercion, you threat, but it's applicable sa threats eh. Tapos inuulit-ulit mo, ang court iaalaw ka mag-post mo na ng ban para ma-maintain mo yung good behavior mo. Ngayon, kung nagkukulit ka, hindi mo na ma-maintain yung good behavior mo, tignan nyo, i-desyero ka niya, papalayuin ka. Nakita nyo may desyero rin yan? Yan lang, pag kinalkal nyo yung ang buong revised penal code nyo. But kung sa usapan kasi hindi siya totally sa crime eh, yung 284 nyo eh. Doon lang sa 247, tsaka sa 334 nyo. Ayan, makalkal nyo kung ano yung mga desyero. Ngayon, let me tell you the story. It happened there in Tagum. Malapit sa, sa Mindanao kasi, sa Davao. Tagum, Davao na yan eh. Ito, magandang kwento nito kasi yung babaeng nurse, taga-Tagum. Siya na kasuhan ng concubinage. Concubine ba? Yung babae. Hindi siya pwede pumasok ng Davao. Na-miss niya yung kabit niya eh. Pumasok ng Davao. Ganun, ang cute ng batas, no? Yung babae, papalayuin yung kabit namin. Hindi na makapasok na rin. Sa Antipolo, hindi ka na makapasok. Pero yung lalaki, pag na-miss yung kabit, labas ng Antipolo, wala rin birig, no? Parang gagawin batas sa pinalayo lang eh. Aso nga lang, itong Tagum nurse na to, yung sa Tagum nyo, pumasok ng Davao. Kagulo rito yung Supreme Court ruling. Ay na paano pumasok ka ng 25 to 50 kilometers? Alam niyo, sabi ni issue ng Supreme Court doon, this is hindi naman strain, but tatlo lang kasi yung justice na nag-decide doon. Alam niyo, sabi nila, isa justice, i-convict natin for the crime of evasion of service of sentence. Ingat kayo ha. Ito na yung beautiful dito eh. Pinasuhan ng ganito yung evasion nyo. Evasion of service of sentence. Ang daya nito kasi in fact, ang evasion of service of sentence nyo, it must be only committed if you were in the national
penitentiary. Kailangan yung nakakulong, literal. Kaso nga lang ang cute tapos yung isang justice nakikipag-debate. Sabi niya doon sa isang decision niya, pag binasa niyo yung ganda ng decision niyan, sabi nung isa, bakit ganon? Hindi naman deprivation of liberty yung penalty niya. It was only restriction of liberty. Tapos yung kapalit na ibibigay natin, de-deprive na yung liberty niya. Eh di yan, nagde-debate na sila. Yung isang justice, ay hindi naman natin pwedeng yan. Kasi there was still a thing na kailangan nating isuffice. So ngayon, sabi ng isang justice doon, i-convict natin for evasion of service of sentence. Andali lang, makinig tayo sa Supreme Court, hindi naman tayo pwede magbido-bido. Yun, tapos may isang justice doon, tatlo sila. Itong justice, ang cute din Nag-agree, nag-concur, pero may dissenting opinion. Parang 50-50 rule. Kaya nga, medyo strain kasi tatlo lang nagbotohan Yung isa, not agree. Yung isa, parang totally agree. Kasi yung isa, nag-agree, pero may ayaw. Ang gulo. Ayan. Pero ngayon, ilagay natin. Pag, again, this year, pumasok ka doon sa lugar na prohibited kang pasukin, you will be liable for evasion of service of sentence under article number 157 yan. Ayan, yung evasion of service of sentence. I-note nyo na lang muna. Kasi aralin din naman natin yan. Nag-interlace na tayo ng CE. Ito yung kagandahan. Sabi sa inyo, matatapik natin lahat dito. Okay na muna? Another thing, may tinatawag naman tayong mga penalty na deprivation of rights. Deprivation of rights, pwede ring office, ayan, mga ganyan. Ayan, katulad ng mababasa nyo rito, pag umakit ka ng afflictive. Everyone, tingin mo ng Article 25. May mababasa kayo rito. Yung mga penalties na ang haba. Yung may DQ. We call it DQ. Disqualifications, everyone. You cannot anymore hold the office or profession na right to practice mo. Ako mo na? At meron dyan permanent at temporary, special disqualification nyo. Depende naman kung permanent or temporary lang. Diba paring Clint, pakibasa mo na ngayon? With the penalties, perpetual or temporary. Ayan. Ay, perpetual ba ginamit? I'm sorry in English ko. I'm sorry, perpetual is, ano naman habang buhay, permanente na yan. Perpetual tsaka? Perpetual, absolute disqualification. What else? Meron pa? Special disqualification. Perpetual or temporary. Temporary. Ayan. Yung mga ganito rin na mga disqualification nyo, whether it will be absolute or special din. Ayan. Sample, ayan. Tanggalan ka na rin ng right to hold an office. The right to be voted and to be voted for. Best example nyo, like the case of Robin Padilla. Tinanggal sa kanya yung right to vote sa fridge at right to be voted for. Kaso nga lang, nag-aral naman na kayo ng pardon kasi the very effect of pardon is the restoration of all, full restoration of all political and civil rights. Kaya bumalik yun, di ba? Nag-number 1 senator pa nga Nakabalik. Like Halusos, si mayor ng Palawan before. Wala na. Disqualified na talaga upon conviction niya. So, yan lang tatanggalin. Siyempre, but sir, yung mga iba, kinakasuhan na yung mga nagiging senador pa. Hindi pa naman convicted yung mga yun Ongoing pa rin yung trial, kaya nakakatakbo pa rin. Sabi ko sa inyo, sa applicable penalty, convict. Ano para sila, ongoing pa yung Patulad niya, may mga nakasakulungan niya, tumakbong senador, nanalo pa rin Cute ng Pilipino nung binoboto pa yung gano'n. Sobrang bobo ng mga Pinoy Nakakabuisit na lang Alam mo, may kaso na, putangin na binoto mo pa. Yung isa, magaling magbudots. Alam mo, may kaso Ayan, yung isa, sila Estrada. Pala kayo, putangin na yun. Totoo naman Alam nila may mga kaso, sige pa yung boto. Ako ba sa Pinoy? Number 1, kaya tapos sisihin yung gobyerno, putangin na, dapat kayo sisihin Ina nyo ganyan common sense na yun. Ano pa, mga right or office nyo? Like dito, may makita pa kayong suspension. Ayan. Hindi ka na rin makahawak ng opisina mo. Deprivation of right, office or profession, pwede rin yung mga ganyan term. Isa lang naman yan.
Then, meron pa tayong isang penalty na tinatawag nyo naman na pecuniary. Pag sinabi nyo pecuniary, something of a money, kasi the etymology of the word pecon came from the word cow. Kasi dati ang mode of exchange noon, baka. Ayan, kaya pecuniary yung tawag yun. It's talking about money. Ako. Hindi na charge. I'm sorry. Mamamatay. Ayan. Pecuniary, pecon, the word is cow. Kasi yung mode of exchange before, baka. Ayun yung parang pera nun. Pecuniary. Ibig sabihin, puro bayad. Like ito, yung kilala nyo sa ilalim. Ito, pecuniary talaga yung fine. Meron pa kayo makikita dyan, di ba, Clint? Bayad din yan eh. Like public censure, ano pa? Yes, sir. Public censure. Ano pa? Meron pa dyan. Bond to keep Bond the to keep peace. the peace. Penalties proceeding. Ayan, tapos yung fine niya, di ba? Fine. Ayan, mga yan, mga pecuniary. Ibig sabihin, bayad na. Ayan lang naman yung mga klase ng inyong penalty sa Article 25 nyo. Ayan, pwedeng i-categorize sa mga ganito. Ayan. Nagkakaintindihan ba mo na? Madali lang naman eh. Okay na? Siyempre, hindi ko na may discuss dito yung mga principles, doctrine of penalty nyo, that it should be exemplary, that death penalty is really a self-defense of the society. Doon na yung sa CA nyo, ha? Hindi ko na yung rito. Akin na, basic lang naman, exemplar. Ano ba? Panakot. Ano yung word na panakot nyo? Ano ba sa panakot na yung penalty para hindi na daw ulitin eh. Depende yun, may public kayo eh. Ayan, depende, may general deterrence kayo para lahat matakot, tsaka may specific. Ang na basic na yun ha, baka gusto nyo pa i-discuss dito, hindi na. Eh, doon na yun. Ayoko yung pambibi yung subject na yun. Yabag na. Charot lang. Yabag ka agad to sir, yabag. Hindi naman. Mag-aalam nyo na, kaya tuturing natin pambibi na. Balik mo na rito. Ngayon, regarding sa penalties nyo, kasi we were talking about Article 25, I'll give you the most tip here, na pag minaster nyo yung Article 25, in fact, at alam na alam nyo yung mga duration, you can move up to Article 88 eh. Sabi ko kasi inyo, hanggang Article 88 na yung mamamaster nyo. So, gagawa tayong diskarte kasi nga medyo mano na yung board exam. At tuturuan ko kayo ng mga charting na madadali. And I will suppose everyone na hindi ko na i-discuss dito, parang gago naman ako, i-discuss ko pa yung duration ng reclusion perpetua nyo. Na alam nyo naman dapat yun na 20 years and 1 day to 40 years. Na yung reclusion temporal nyo, alam nyo naman yung mga ganon, hindi na ano yan. Hindi na yan matter of discussion, it's matter of memorization. Mahiya kayo pag di nyo memorize yung duration. Yan yung nakakatakot dyan. Ngayon, everyone, sa entire board exam nyo, since nung nagkaroon ng I will go way back 2017, natanong na yung mga periods ng penalty. Ayun yung magiging problema nyo ngayon. Tapos way back 2022, nagtanong din ng medium period ng reclusion temporal. Tapos na ito ngayon, yung mga latest nyo, like August 2024, nagtanong naman yung degree. Mga degrees na naitatanong natin yung common. Sabi daw, dalawa yata lumabas sa inyo. Sir, tas isa. Na sa period? Yes, sir. Madali lang naman kung tutusin. Kung nag-aaral, madali. Pero nga ka doon pag di mo inaral talaga. Ngayon, ang very diskarte muna natin kasi ang penalties consists of ganito. Degree, tsaka yung periods na tinatawag. Kinig mo na maigi. May degrees, merong periods. Ngayon yung degrees, kung naalala niyo, nagawan ko na kayo ng chart dyan kasi nung nag-aaral tayo ng attempted, frustrated, consummated, lalo na yung principal, accomplice, at accessory nyo. Ang degrees, magsimula yan from article number 50 nyo. Pag tinignan nyo muna, pakita ko rin muna dito ha. Para okay kayo na. Ganito lang ang diskarte, everyone. Kasi may application tayo ng mga penalties kung paano kayo mag-i-impose talaga. Sandali lang. Dito kayo magsisimula niyan from Article 46, paano yung application nyo. Kasi yung mga nandito, minimemorize yan, yung from hanggang Article 45 nyo.
dapat alam niyo na talaga yung mga duration yan. Tapos ano yung mga accessory penalties. Hindi ko na dinis kasi yung accessory penalties, minimemorize din kasi yan eh. Nadaanan ko naman like mga suspension, nakita niyo public censure. Matter of memorization yan. So may Article 25 niyo. May ano yan. Ito. Ayan, diba ito may accessory penalties pa? O sa inyo yan kung paano niyo i-memorize eh. Hindi ko pa naman nakita tinanong yung iba dyan, but may nagtanong na dyan, ibabrowse ko na sa inyo. Like civil interdiction tsaka yung indemnification. Wag mo na, sandali lang, relax lang. Ngayon, kung memorize nyo na itong mga duration, kayo na bahala dyan. Dali lang yan, everyone. Hanggang dito na yan sa 40 nyo. Ayan, hanggang 45 na yan. Ito yung application niya. At pag nag-application kayo, like ito 46, 47, 48, ito yung sa mga penalties ng mga complex crime, paano nyo iangat. Yung 49, kung nalala nyo pa, ito yung praetor intentionem nyo. I hope nalala nyo pa. But we will start from Article 50 na kagad. Ayan, everyone. From Article 50, pag tinignan nyo, hanggang dito, 58. It's talking about yung degree ng penalties nyo. At ginawa ko yung chart dyan, I hope naalala nyo pa. So, ang diskarte, pag degrees, we go from Article 50 hanggang 58 nyo. At, ingat kayo, markahan nyo to. Alam nyo, sa Data Bank, it was August 2024, may isa na tinanong yan. Noong February 2025, alam ko, same sa inyo, dalawa rin ang tinanong. Kaya medyo delikado. Ngayon, nagawa ko naman kayo ng chart dito, ulitin ko lang, na ganito na lang ang gagawin nyo. Simplified ko muna ha. Ito ang charting na lang na gagamitin. I hope naalala pa. Like we have dito yung principal, accomplice, accessory. Tapos we have here yung inyong consummated. Naalala pa ba everyone? Frustrated. Saka yung inyong attempted. O, last board exam, sayang. May ilang puntos na kagad dito. Siyempre yung mga cream, tatanga-tanga, hindi alam mag-compute ng penalty niyan eh. Siyempre, hindi nag-aaral yan. Automatic yan. Aaral tayo mahigit. Huwag ano. Magtutungaw-tungaw. Balik mo na ako rito. Nilanipisan ko lang ha. Para magkita. Ngayon, ganito lang yung charting yan. It's very basic lang naman. Gagawa natin ang paraan na hindi na kayo malilito dun sa paano ba pagbaba. Ganito lang naman yung everyone eh. Alam niyo naman pag principal, laging as is yung penalty nito at pag consummated, as is din to. Ang accomplice, ilang degree pagbaba? 1 degree, lower tayo. Pag accessory, 2 degrees, lower tayo. Alala pa? Pag frustrated, ilang pagbaba? 1 degree, lower tayo. Pag attempted, 2 degrees, lower. Sa board exam nyo, to tell you frankly everyone, ang lumalabas dito lagi, yung homicide. Ito ang madalas na itatanong sa inyo. At supposedly, dapat tayong mga crime, yung mga ganito na common na krimen, alam nyo dapat yung mga penalty. At ang penalty ng homicide talaga ay reclusion temporal. Alala ba? Ayan, reclusion temporal yan. Ngayon, kung ganito na ang usapan natin, kasi by degree ang pagbaba, and I hope naalala nyo pa ito, kasi nag-aaral na tayong mitigating and aggravating nyo. Naalala nyo pa? At alam nyo na kung paano ibaba by degree. Yun yung may consisting natin ng mga deprivation of liberty. Like pag bumaba tayo rito, although may reclusion perpetua pa rito tsaka death, at bumaba tayo reclusion temporal, ano susunod? Prison mayor. Ano pa susunod? Prison correctional. Arresto mayor and arresto menor nyo. Ganito lang yan. If you were principal of the crime and the crime was committed, was consummated, as is tayo, reclusion temporal ang penalty yung bibigay. No, kung ikaw ay principal ng crime, hindi mo napatay by reason of independent will of the perpetrator, baba ka. 1 degree lower. Prison mayor na yung penalty mo. O, di 1 degree lower. At syempre, kung attempted by reason of some cause or accident, kaya hindi mo natuloy yung penalty mo, mag 2 degrees lower tayo. And that will be
prison correctional. Basic lang naman eh. Ngayon, kung accomplice ka lang ng crime at inaral nyo na to, like katulad ng mga lookout, drivers, napatay nila yung tao, accomplice ka, magwa 1 degree lower ka. So the penalty will be prison mayor. Ngayon, kung frustrated yung crime, hindi nyo naman napatay, by reason again of independent will of the perpetrator, may 1 degree na, dito sa accomplice, may 1 degree ka para sa frustrated, 2 degrees lower na. And the penalty will be prison correctional. Okay, idea? And if it is attempted, everyone. And if it is attempted, may 2 degrees ka na, tapos accomplice ka pa, edi magiging 3 degrees lower na yun. What will be your penalty? Arresto mayor. 3 degrees lower from reclusion temporal. Ingat kayo, no last board exam, ganito yung tanong, may 2 points, sayang. Alam nyo, basic na to eh. Masarap ko tanong 10, ganito po. Ang sarap sagutan. Siyempre yung iba, tatanga-tanga, hindi. In the first place, yung iba, hindi nagme-memorize sa penalty. Hindi talaga makasagot yun. Tatanga-tanga eh. Paano ko mag-degree lower yan? O ngayon, kung accessory ka lang, tas consummated ang crime, 2 degrees lower. O, your penalty will be prison correctional. O, kung frustrated naman, accessory ka, may 2 degrees lower na sa accessory, may 1 degree lower na sa frustrated, 3 degrees lower na. What will be your penalty? That will be arresto mayor. At kung attempted na yung crime ng homicide nyo, may 2 degrees lower ka na sa attempted at accessory ka pa, o yung sabihin natin naglinis ng crime scene, plus 2 degrees lower, that will be in total of 4 degrees lower. Your penalty will be arresto minor na lang. Basic lang yan eh. Ano ba mahirap dyan? Sabing mahirap kasi tamad ka mag-memorize. Ayaw mong intindihin eh. Mag-ano ka agad yan. Sabi, hirap ako. Ino-close mo yung mind mo. Nagsusurvival mode ka. Walang mangyari sa'yo. Yan yung by degrees. Yan, tingnan mo. By just using that simple chart, puta master mo na yung 50 to 58 ka agad. Basic. Anong mahirap dyan? The next problem natin will be the word periods. Kasi iba yung application ng periods nyo. Judge up na kayo doon sa susunod. Kasi from article ano yun na? 60. Doon na magsisimula yung mga periods naman. Kasi we talk about graduating. I'm sorry, 61 pala. Not 60. Pag sinabi nyo na graduating, yan na. Meron ng periods. Kasi it will talk about yung mga divisible, indivisible. Yan yung magiging problema nyo eh. Kasi it's talking about ito eh. Indivisible penalty. Ngayon, may mga penalty na, yes, everyone, na tinatawag nating divisible. At meron sila mga periods. Ito, nag-usapan na. This is another category of your penalties. May mga penalties tayong divisible at indivisible, everyone. Sandali lang, alam ko ang haba niyan eh. Ngayon, kung babalik muna tayo rito, everyone, may mga penalty rito na tinatawag nyong indivisible. Ano yung mga indivisible nyo? Ito, mga to. From death, reclusion perpetua, at saka yung life imprisonment nyo. Ano tawag nyo muna? Indivisible. Indivisible, everyone. Pag sinabi nyo indivisible, tandaan nyo yung word, walang periods. These are penalties that has no periods. Ibig sabihin, wala silang minimum, wala silang medium, at wala rin silang maximum period. Pakiusap, pagtatanga-tanga. Hindi nyo kukumputin to. At tuturuan ko na kayo ng computation. Ito yung sinasabi sa inyo, binibitin ko lang kayo. Noong nakaraan. Kasi mas magkakaintindihan na tayo rito. Merong mga periods, yung reclusion temporal, pababa. Ito mga penalties na to. Ito, pababa rito. Sila yung mga meron tinatawag natin na periods. Ibig sabihin, meron silang minimum, medium, and maximum. Tawagin nyo naman sila everyone na divisible.
So if we talk about the periods, meaning to say, mag-uusap lang tayo ng mga penalty reclusion temporal, pababa. Hindi na tayo mag-uusap ng ibang penalty. Kasi ito lang yung magko-consist ng periods nila na meron silang kanya-kanya na maximum, medium, at meron silang minimum period. Oh, alam niyo, common sense to eh. Like death penalty, hindi naman pwede magkaroon ng minimum, medium, maximum yan eh. Sinasabi ko eh. Papatayin ka, minimum mo na, paa mo na. Patayin mo na yung kuko mo. Walang ganon. Medium, balakang. Maximum ulo na. Wala eh. Hindi pwede. Yung reclusion perpetua nyo, although in Article 27, it has duration, ba't tinatawag yung continuing penalty yan? It has no talaga periods. Continuing siya. Katulad din ng life imprisonment. Ayan, lalo. Wala tayong duration niya pag sa special penalos nyo. Diyan kayo malito. Wala yan. Continuing yung tawag dyan. Kasi supposedly it should be term cadena perpetua before the old penal law. Reclusion perpetua. Huwag na natin awayin. Nakalagay sa batas niya. Clear mo na? Everyone, nagkakaintindihan ba muna? So ngayon, kung mag-uusap tayo ng periods, again and again, reclusion temporal, pababa lang. Ako ba muna? So kanya-kanya yan. Yung prison mayor nyo rin susunod, may ganito rin siya. Meron din maximum, medium, minimum din yan. Ako nyo muna idea? So same thing, yung mga ibang penalty nyo, like everyone, prison, correctional, arresto mayor, and arresto minor nyo. Pare-pares na yung meron ulit na maximum, minimum, medium. Meron din to. Ayan, sige, madurog yung mata nyo ngayon. Ayan. Basta may ganyan yan. Madali lang, relax lang kayo, madali lang to. Lagyan ko lang ng barrier para maayos. At way back 2017, putang ina, dito nagpa-compute. Nagsimula yung dalian ng board exam. I hope naalala nyo pa, hindi ko na ibabalik yung topic natin ng mitigating at aggravating. Alam nyo na kung paano ibabaltas, di ba? Alam ba? Kasi kung wala mitigating, wala aggravating, anong impose yung penalty? Medium period. Nalala pa? At kung merong isang mitigating, may isang aggravating, anong gagawin nyo? Offset na lang. Medium period. Pero kung maraming mitigating at maraming aggravating, anong unahin nyo? Mitigating muna. Ibaba nyo muna ng ibaba. Tapos, kung i-aggravate nyo hanggang maximum period na ng penalty provided by the law. Nalala nyo ba yung ganun yun? You can go back doon sa recorded lectures natin kasi sa inyo, naka-series tayo eh. Pag iwan mo yung series 1, yung series 2, hindi mo na maintindihan itong mga susunod na episodes. Nahirapan ka. Balik-balikan nyo lang, wala na yung mga bagong enroll dyan. Siguro meron dyan eh. Sabi, ganito ito mag-lecture nga ba? Pasensya ka, mali ka na na-enrollan. Yung enroll, so sobrahan natin yan, hanggang mamatay ka dyan. Ngayon, everyone, ito masakit kasi nag-aaral na kayo ng parol. I do not know kung paano na ituro sa inyo, but in fact, that is not the word minimum there. Kasi pag tinanong kayo, example, tanongin kayo, what's the minimum period of reclusion temporal? O magkakamali ng sagot kasi sasagot mo sa mga crime dyan, 12 years. Ay, mali yun. Hindi yan 12 years. In fact, may duration yan. 12 years and 1 day to 14 years, 8 months. That will be the minimum period. At yung sa parol nyo, hindi yun yung gagamitin. Kasi iba yung word na minimum term naman. Nagigets nyo ba mo na idea? Ngayon, iayos muna natin yung mga utak nyo. Kasi alam ko, syempre, sabog-sabog na yung mga inaaral natin. Lito-lito na kayo. But in fact, pag na-master nyo itong mga periods na to, ayan na, pwede na kayong lumundag from here. Ito, paano yung way natin? Paano yung mga divisible penalties? Ito dito, everyone. Ayan. Ito yung Article 64, kung naalala nyo pa to. Ito yung ginawa ko sa inyo nung sa may paano kayo magbababa at magtataas.
Nalala niyo ba? Na-summarize ko na sa inyo to. Ngayon, pagka na-master nyo na to, you can master up to ano na nga eh. Hanggang dito kayo sa 76. Ito yung mga yun eh. Tignan nyo, hindi lang nahalata. Tignan nyo, nasa Article 76 na kayo. Yan yung mga duration ng penalties nyo. Puta, syempre, gago ka naman. Huwag mo memorize ito, pero alam nyo dati, binibira nila to. Sabi nung iba, hindi daw lumalabas sa board. Ayun, lumabas na. Yak tawa yung bata ngayon. Hindi kasi inaaral eh. Ayan. Kala mo lang. Pag tinignan mo yung TOS ng Book 1, makikita mo yung rules on graduating penalties, scale. Hindi pinapansin to. Nakaraan, ilang points to, sayang. Doon. Tatanga-tanga eh. Ayan, aralin natin. Learn from mistake natin. So ngayon everyone, may basic thing kayong aralin lang dito na hindi nyo na kailangan memorizein yung tabulation na yon. Katulad ng ginawa natin dito from Article 50 to 58, nakagawa naman tayo na diskarte. Gawan din natin na diskarte yung divisible penalties na periods ng duration nyo para di kayo marito. Kasi way back 2017, ayun yung ano hindi kasi nila alam naman lumalabas naman talaga. Nung way back 2017 everyone, ang tinanong ay yung prison correctional. Alam niyo kung ano tinanong dito? What is the medium period daw? Oh, siyempre, si Kim, memorize niya eh. Master na criminal yun. Hindi na madidipard yan kung di niya master. Yan na lang ma-master niya kayo. Talagang ma-master niya. Ewan ko na lang. Sayang yung puntos eh. O, malay mo, ayan, katulad ni Kim. Hindi niya inaral to. Katulad yun, malay nyo, mag-59 kayo. Na-dipard ka pa na. 1 points na lang. Points. Sayang. Masamang tao kasi. Noong 2022 naman, tinanong naman yung reclusion temporal. Tinanong din ko ano yung medium period. Ngayon, hindi ko isasuggest sa inyo kung kaya nyo i-memorize yung tabulation. Ikaw, pero kung ako, tuturuan na kita mag-compute. Mas madali. May formula to, madali lang to everyone. Relax lang kayo. Ngayon, ito ang formula. The periods will be equals to everyone, maximum minus minimum divide by 3. Kasi we have 3 periods. Ayan yung formula nyo. Madali lang to. Relax lang. Huwag kayong ayaw kagad. Nakita kayo ng math. Siyempre, tangin na. Dedepensa ka na naman sa sarili mo. Wala kang matutunan talaga niyan pagka ganyan ka. Ano lang, enjoy. Huwag kayong mag-survival mode. Tapos yun, nakakita ka number, putakin na yung cortisol mo. Gumano yung ano. Nagpanik at ako. Katulad nyo, may lumabas sa emote ko, nagpapanik. Kailangan magpanik. Madali lang yan eh. Tapos yabang-yabang nyo pa eh. Pinupost nyo pa sa Facebook yung mat ng cream eh. Tangin na basic lang to ng mat ng cream. Tatawanan ka ng engineer dito. Pinupost nyo pa yung mga fingerprint ng mat ng cream. Ulul. Dali-dali lang yun. May rules lang yun eh. Alam mo, makayabang ka. Yun ang iyabang yan. Mas magagaling talaga sa atin yun. Ito, hindi nila alam to. Yung pag nakulong sila, kukumpita natin sila. So, hanggang building ka lang. Ito kami penalties. Balik tayo rito. Ngayon, itong mga words na to everyone, this is what you call the duration. Kasi the penalty has a duration from minimum to maximum. Hindi pa yan period everyone. Iba pa yun talagang minimum, medium, and maximum periods of divisible penalties. Duration ng penalty yan. Yan. Example muna natin. Kumpitin natin itong reclusion temporal. Because we all know the reclusion temporal, the duration, the minimum duration is, ayun, yung tama. 12 years and 1 day. And the maximum duration is 20 years. Ayun yung tawag dyan. Ayusin nyo yung tamang tawag. Kasi yung iba tatanga-tanga, pag tinanong mo, what's the minimum period? Yung isagot mo, yung i-compute natin ngayon. Pag tinanong ka yan, what's the minimum duration? 12 years, 1 day. And the maximum duration is 20 years. Duration. Huwag mo na yan. Yung periods, iba na yung usapan doon. Ngayon, sa substitute natin yung value, kasi ang maximum duration is 20 years minus the minimum duration everyone na. Ang minimum duration? 12 years. Then divide natin doon sa 3. Ayan na. Magkuha na natin yung periods. Ito, madali lang to. Ang problema natin, everyone, makikita natin na lalabas yung 8 years na kung i-divide natin sa 3 ay sa math. Yung tawag natin sa math nito, hindi siya divisible kaagad.
I'm not referring to sa divisible penalties, ha? In generic terms sa math, hindi ba maaari? May gagawin ka rito, dapat yung value ng 8 years. Yan mo muna. Substitute mo muna yung value. So, ang value ng 8 years nyo, gawin muna nating months. Kumbaga, 8, pasok mo natin sa parenthesis, times 12 natin, para makuha natin yung months nila. 8 times 12, mga kapatid. Ano? Kung di kayang mag-manual, ay, kung di kayang ano ba? Dito ko. Kung di kayang mag-manual, mag-calculate muna. Pero madali lang to eh. Okay na, ilan numbers lang yan. Nataranta ka pa, no? Para naman gagawin. 96 months yan. Ayan, maaari na sa 3 buwan. Ay, sa 3 hati, 3 buwan. Ilan ang lumabas, everyone? Ilan? Madali lang to katingin sa 3. Diyos ko naman. 32. Okay. 32 months. Ito, para hindi ka na mahirapan, pwede mo na gawing taon din to. Kasi ilang taon na meron sa 32 months. Online class, boy pa kayo? Sunod lang, ha? Ayan, huwag kayong mataranta. Isip lang yan. 2 years, Ilan? May 2 taon at? 8 years, Ilan? 8 months. Ayan. May 2 taon at 8 buwan. Yan na yung idadagdag nyo kada periods ng penalty. Nakuha mo na? Sandali lang, relax lang, huwag mataranta. Kung nag-uusap tayo ngayon ng reclusion temporal, kukunin natin yung kanyang maximum, kukunin natin yung kanyang medium, at kukunin natin yung minimum. Magsimula tayo sa minimum. Dadagdagan niyo yung minimum ng 2 years, 8 months. Simula na kayo doon sa 12 years, and 1 day everyone, kasi fixed na yan, that's the minimum duration. Dadagdagan niyo na ng 2 taon at 8 buwan. So pag dinagdagan natin 12 years, ng 2 years, 8 months, makuha na tayo ng 14 years, 8 months. So yun na yung maximum duration ngayon ng minimum period ng reclusion temporal. Kapag tinanong kayo, what's the minimum period now of reclusion temporal? You have now 12 years and 1 day to 14 years, 8 months. That 14 years, 8 months is the maximum duration of the minimum period of reclusion temporal. And the minimum duration of the minimum period of reclusion temporal is 12 years and 1 day. Kung ganun ba siya basahin? Hindi naman mahirap eh. Anong gagawin ulit? Iangat nyo tong 14 years, 8 months, dagdagan nyo ng 1 day. Kasi ano yan, we call it arbitrary one. Ang purpose niyan para hindi magtama-tama yung mga penalties. Para yung pag-interpret nyo madali. Katulad ng pag nag-aral kayo fingerprint, yan yung lagi example. Like in primary classification, meron kayo doon pag puro word pattern. Kasi pag kinupit nyo yung 31/31 lang yun eh. Dapat tagdagan nyo ng 1/1. Ang purpose noon para mag-32/32, kasi minsan merong mga kamay na walang word pattern. Lalo pag walang daliri. Hindi mo pwedeng i-0/0 yon kasi pag binasa mo sa blocking yon, that will become outer. Kaya ang purpose nun, dagdagan mo ng 1. Pag walang daliri yan, walang word, ano yan? 1/1 na mababasa niya sa primary niya. Na classification. Yan ay purpose niyan, pasobra para hindi magtama-tama. Na-compute nyo na sana, putang ina, nag-adlib na ako. 14 years, 8 months. Dagdagan nyo ulit ng 2 years, 8 months. Ano lumabas ang hula? 16 years, 16 months. So ito problema nyo, 16 months. Meron na yang 1 taon at 4 na buwan. So magiging 17 years, 4 months yan. Yan lang ngayon yung maximum duration of the minimum period of your reclusion temporal. Pag binasa mo, the medium period of reclusion temporal in its minimum duration is 14 years, 8 months, and 1 day. And the maximum duration of the medium period of reclusion temporal is 17 years, 4 months. Iangat mo na lang to 17 years, 4 months, dagdagan mo na 1 araw, sagad mo na ng 20 years, kahit di mo na-computin yan. Yan at yan din yung lalabas. So these are the duration now of the periods of your reclusion temporal. At ito na yung tinanong para magprangkahan. Okay na? Diba? Basic lang.
Okay na? O mamaya magagamit nyo to kasi pag nag-parol kayo, baka akala nyo yung inaral yung parol, yung alam mo minimum, tanga ka, hindi ganun yun. May pag-compute pa dun. Kung paparol-parol ka pa. Kunwari, pag tinanong ka, kailan ipaparol ang reclusion temporal? Ang alam mo lang nun, minimum. Anong minimum? Ang dami. May minimum duration, may minimum period. At yun sa parol, minimum term yun. Hindi duration period yun. Baka akala mo 12 years and 1 day, pinaparol yun. Hindi yun doon, tanga ka. No-compute yun. Yan yung mga bata, hindi nila alam eh. Katulad yan, sa probation nyo rin, ang tinatanong doon, yung maximum term. Yung disqualification sa 6 years nyo. Makakala nyo rin. Paano kung penalty, naglalaro ng 4 years, 2 months, and 1 day. Tapos sumagad ng 8 years and 1 day nyo. Paano ngayon yan? Pwede bang yun? I-probation? Hindi pinoprobation nyo kasi maximum term, maabot ng 8 years eh. Dapat maximum niya 6 years na. Ito yung importansya niya. Nakala nung iba eh. Wala. Nakuha ba mo na? Andali lang. Lagay ko muna to dito. So, anong maximum duration, everyone, of the period of reclusion temporal? 17 years, 4 months, 1 day to 20 years. What's the medium? 14 years, 8 months, 1 day to 17 years, 4 months. And the minimum is 12 years, 1 day to 14 years, 8 months. O pag tinignan nyo naman yung tabulation natin, yan at yan din yung lalabas talaga. Ayan. O diba, magic? Huwag nyo na memorizein to. Mag-compute ka na lang para yung utak mo na kaka-reserve pa nung dapat i-memorize. Naalala ko, pinost to dati, hindi daw lalabas eh. Ayan, lumabas na. Tanga-tanga eh. Ayun yung difference niyan eh. Ba't alam niyo yung mga naitanong na rin? Kaya tawanan nila dati, akala nila. Bugok. Anyways, itong prison mayor nyo, madali lang to. Kasi divisible to eh. Madali everyone. Kasi kung kukumputin nyo to, ganito lang mangyayari rito eh. 6, 8, 10, 12, 10, 8. Ako, nagigets nyo ako. Madali lang to. Kahit di nyo computin to, kumbaga by mental solving, sagot ka agad eh. Nakuha? Ito yung pinakamadali. Divisible kasi yan eh. Pagka ginawa niyo yung formula, 12 minus 6, tapos 6 divide by 3, agto 2 years na lang yung pagitan ng nila, ng minimum, medium, maximum. Ngayon, yung isa pa tinanong, sagutan pa natin itong tinanong, kasi kung naitanong na to ng 2022, eto, tinanong na rin to. Ngayon, pwede nyo practicein mamaya, but I'll give you kasi ang idea nito, ito yung dating duration ng PI nyo, ng preliminary investigation, kasi ang pini-PI lang talaga, ano yung lumang duration, threshold period? 4 years, 2 months, and 1 day to? Ayan. Yan yung mga pini-PI nyo. So ano lang ang pini-PI kung itong idea? Ito yung dati. Yung maximum period ng prison correctional, ang kinakandakan ng mga preliminary investigation nyo. Kaso nga lang tinas eh. Kasi may kwento yan eh. Yung BP 129 nyo kasi nung inamend yung RTC jurisdiction na dating CFI, yun yung dating RTC nyo, yung Court of First Instance. Ang dating jurisdiction niyan, 4-1. Hindi nakasunod yung crime pro nun eh. Ngayon lang, 2024 lang inamend. Ngayon, madali lang to, everyone. Kasi ito, 2 years, 4 months, 1 day to 4 years, 2 months. So ito naman, syempre, 6 months and 1 day to 2 years, 4 months. Kayo na mag-compute doon sa iba. Ay, pinapractice yan. May tuturo yan lahat. Nasa sa inyo yan. Mamaya, try nyo. Makikita nyo naman yan eh. Just follow the rules, everyone, na ito yung, formula niya. Okay naman na? Madali lang yan. Nakakapiranggot lang yan. Ngayon, pag na-master nyo yung formula, kaya nyo na-masterin lahat to. Basic na to, yan di lalabas eh. Okay na tayo? Yan yung tinatawag yung graduated ng scale ng mga penalties nyo with regard sa mga divisible.
Minamaster yan, sayang yung points. Katulad yan, nung last board exam, may 3 points na lahat dito. It's a matter of computation lang. Tinatawan-tawanan nila pero dami na lumabas dyan. It's up to you to practice it, hindi ko ubusin yung oras. Ngayon, everyone, alam na natin na ganito na. May application yan, if you will go back with our recorded lectures, na kung paano yung mitigating, aggravating nyo. Kasi kung mitigating, ngayon yung pagbaba niyan. Kuwari, homicide, reclusion temporal, may isa ka mitigating, baba ka papunta rito. May dalawa ka mitigating, baba ka rito. May tatlo ka mitigating, baba ka rito. Nakadepende sa application nyo pag binalikan nyo yung ano natin, yung rules. Kung paano magbaba at magtaas ng mitigating, aggravating nyo. Madali lang yun. Common sense nga lang yun. Kasi pag aggravating, hindi nyo na pwedeng itaas hanggang ano eh. Hanggang maximum lang na penalty kung hanggang sa kabumaba eh. Dala nyo pa yung gano'n nyo? May video na yun ha. Balikan nyo na lang. Ngayon, sa dali lang, i-apply na natin doon sa inaral nyong fucking parole. May inaral kayo na Act number 4103. Ito na yung delikado. Kasi hindi tayo pwede mag-impose ng penalty na walang duration. What was mentioned by the law is the word, diba, is law. And this is the powerful word. Hindi malaman na pagkakakulong. The word was indeterminate. And the word indeterminate under 4103 nyo, that the sentence, the term of sentence must compose again of this word. Tangina, meron na naman. Tangina, parang ang dami namang word. It was referring to this word. Yung term of service mo. Hindi referring doon sa kanina nyo, yung duration tsaka yung period. O kaya nga mali yung bata pag tinanong eh. Anong minimum term para yung tao mabigyan ng parol? Hindi yun, kunwari, reclusion temporal. Akala mo 12 years nung una, bubuk ka pa nga nun eh. Duration niya yun, yung minimum duration. Hindi rin yung minimum period. Minimum term ang basehan dito. Dito kasi bibigyan ka na ng ano. Ito oh. Hindi naaral nyo. Di ba binibigay ang parol pag meron ng minimum term, hindi period, hindi rin duration. O wag bubugok-bugok. Pupuntahan natin, although it was been amended na. Hindi naman na yun eh. Although there was an amendment, I just forgot the number. Yeah, let me Google it. Kasi may nagamit na rin dito. May nagamit dito. Kalimutan ko yung number. Ayun, 4203 nyo. 4203. Inayos kasi ito eh. Ayan. Ako, umayos na rito. Tingin mo na rito. Ito, may hugutin mo na tayo rito. Everyone, focus muna. At alam ko, nag-aral na kayo maigi ng inyong parol. Nag-aral talaga kayo maigi. Ayan, tingin mo na rito everyone. Ngayon, kung mag-i-impose na tayo ng penalty at ang court, hindi sila pwedeng mag-impose ng walang minimum term. Kasi ang purpose ng parol nyo, syempre, i-flip yung pagkatao ulit ng mga nakulong at i-decongest talaga yung mga kulungan kung nagbasa kayo maigi niyan. Syempre, once they already met their minimum term, baka maaari naman tignan ng trabaho ng BPP nyo kung mabigyan na, kung eligible na for parole. Kasi maraming hindi rin eligible eh. I-discuss natin ito pag nandun na kayo sa Article 89 tsaka 94 nyo. Kasi may mga other remedies. Kunwari, hindi ka mabigyan ng parole, ano ba pwedeng maibigay sa'yo ng BPP? Pwede ka bigyan ng conditional pardon o baka hindi ka pa rin pwede bigyan ng conditional pardon, i-commute mo na yung sentence mo. Yun yung pinaka-purpose niyan eh. Ngayon, kung titingnan nyo everyone, although na binanggit na yung mga attending circumstances like mitigating and aggravating nyo, kasi yun yung final na impose ng court na penalty. Tingin mo na kayo sa code nyo, dito. Diyan kayo tumingin. Yung mga rules ng code kung paano nyo ibababa at itataas. But ang sabi ang minimum term nyo, ito. Tingnan nyo. The next lower degree.
Hindi yung mismong actual penalty na impose. Example everyone, homicide ang crime. Ano penalty ng homicide? Everyone, reclusion temporal. Ngayon, walang mitigating, walang aggravating para hindi mo na tayo mahirapan. Anong impose na period? Medium period. Ano ngayon yung medium period nun? 14 years? Tama. 8 months. Sige ba na? 14 years, 8 months, and 1 day to 17 years, 4 months. Yun yung impose niyan. Example muna natin. Kinig mo na may ganito. I-apply ko na yung ano nyo ha? Parol nyo ha? Application ng parol tayo. Ang sabi ng parol, everyone, yung parol nyo, para mabigyan ka niyan, kailangan daw may indeterminate sentence. At applicable lang to kung ang penalty mo mga ganito. Divisible. Ibig sabihin, merong minimum, medium, maximum. At kung nag-aaral kayo maigi ng parol nyo, disqualified talaga yung may mga penalty na indivisible. Diba, nag-aaral kayo ng manual ng BPP nyo, yung omnibus rules nyo? Hindi talaga binibigyan yung mga yun. But pwedeng i-commutation of sentence upon their sentence na makano na silang 30 years. Nananipin nyo? Naku, nag-aaral kayo dapat na maigi ng manual nyo yan. Nandoon yan. Nasa yung mga reading notes nyo na si inyo. Yung omnibus rules, yung inayos, inayos ko pa nga yan eh. Inayos ko yung mga section eh. Para hindi kayo mahirapang basahin eh. Kita nyo ba yun? May mga rules doon. Maraming remedy. Putang ina. Huwag nyo sabing tuturo ko pa ulit yan. Puta, sayang ng oras. Ang beses na yung dinaanan nyo. Dalawa na yung nagturo sa inyo. Puta, mamrats nyo na. Kasi madam kayo nyo. Meron kayo yan yung omnibus rules nyo. Ay, naku, pasaway kayo, ha? Makikita nyo lahat yung application dyan. Diba? Nakita nyo? May 30 years dyan, diba? Pag mga life imprisonment, reclusion perpetua, co-commutation. Naku, kalimutan na nila. Hindi kasi nga pwedeng bigyan. Makinig mo na may mamaya na lang i-browse yan. Kinig mo na. Hindi mabibigyan ng parol at disqualified talaga yung mga tao na yan. Nakalagay dito yan, no? Tignan nyo. Kung ang penalty mo ganito, wala, lalo na yung death nyo. Wala namang ano yan eh. Duration eh. Life imprisonment, wala rin. Wala rin reclusion perpetua nyo. Kaya hindi pwedeng i-apply yan doon. Saan nyo lang i-apply to? Divisible. Kung ganun yung mga penalty, syempre, mabait naman ang batas natin. Restorative yung mga yan. Baka maaari mo ng i-commutation. Commute mo na ng reclusion temporal, ng different length and nature mo na. Hindi ibawas ha, alam nyo na yung term na yan. We're not talking about reduction. It's substitution of a different length and nature of penalty pag commutation nyo. Malay nyo, hindi rin talaga mabigyan din. Sa kanya, i-conditional pardon yan. Nakadepende sa BPP, titingnan yung fitness and qualification ng tao. Kinig mo na may ganito. So yung inaaral natin, ito, relative talaga yung may mga periods sa parol. Ngayon, example natin, the penalty was, the crime was homicide, and the penalty is reclusion temporal. Hindi naman ibibigay kaagad yung ganito niyan. Huwag kang tanga. Yung 12 years and 1 day to 40 years. Kasi, 40 years to 20 years. Kasi nga, may computation naman talaga eh. At yun yung tinuro ko kanina sa inyo. Pag walang minimum, pag walang mitigating, walang aggravating, anong impose yung penalty? Medium period tayo. O ano medium period nito? Everyone. 14 years, 8 months, and 1 day to 17 years, 4 months. Hindi pa yan dyan entrada yung inyong parol. Kasi sabi ng batas, the next lower degree. Ang basehan ng minimum term niya. Anong next lower degree ng reclusion temporal yun? Prison mayor. Pipili rito si court at the sound discretion niya kung anong pipiliin niya sa mga to. Sabihin natin, medyo hindi mabait-bait yung court. Ang pinili niya ay maximum. The maximum period of prison mayor, that's the next lower degree. Right? Everyone, tingin mo na rito, para di mo rito. Ang next lower degree is
Prison mayor. At alam natin may duration to. At sabihin natin na pinili ng korte ay yung maximum period nito, which is 10 years, 1 day to 12 years. So, dyan maglalaro yung pagitan yan. Hanggang dito na yung pinili na 14 years, 8 months, and 1 day nyo to, I'm sorry, atras konti yan. To what? 17 years. So, 17 years, 4 months. O, tignan nyo yung pagitan, everyone. Ito na yung penalty provided by the law, yung nasa kanan nyo. Ito yung kanina medium period ng reclusion, temporal na penalty for the crime of homicide. Pero sabi ng parol nyo, dapat yung tao daw i-convict for indeterminate sentence which shall compose of the minimum term which is the next lower degree at the sub-discretion of the court. Which is now, pinili natin sub-discretion of the court muna, example, prison mayor in its maximum period. That will be now the minimum term. Dito tayo pipili ng kanyang maximum term. Nasa parol na ako, ha? I'm not talking anymore about periods. Nagigets pa mo na yung idea? Dapat nga, inaral nyo ito sa parol nyo. Ganito yun. Ngayon, pipili yung court dyan. Kunwari, 10 years na pinili. Tapos pinili, mabait-bait dito, 14 years, 8 months, and 1 day. O, yan ay magiging kanyang sentensya. Pag nakuha niya na to, depende, sa discretion of the court, pwede ba 12 years pinili niya dyan? Walang problema eh. At 10 years sabihin natin pinili. Ayan, pwede ka na bigyan dito ng parol. Nagigets nyo ba muna? Okay, nagkakaintindihan ba muna? Oh, let's say for example, everyone, let's put an application. What if, everyone, ang crime na nakomit ay, let us say, serious physical injury. Ang penalty ng serious physical injury, sa ganda niya, prison mayor. Hindi mo na may girita, para hindi malito. This is another example. Let's say again, everyone, serious physical injury. Ang penalty niya ay prison mayor. Walang mitigating, walang aggravating. Anong impose yung penalty? Okay, medium period. Tama po ba? What is the medium period now, everyone? 10 years? Ay, 8 years? 1 day to 10 years. Okay. Oh, i-apply niyo yung parol niyo ngayon. Ano sabi ng parol? Kailangan daw, meron daw indeterminate sentence law. Kaya nga islaw tawag natin. At yung indeterminate na word, kailangan composed of the minimum term. Hanggang meron din siya dapat na maximum term. Kasi nga, doon natin malalaman kung pwede na natin bigyan dito ng parol. Nagets ba muna? Oh, ano ang sabi? Ano dapat ang minimum term daw ng penalty ng sentensya niya? The next lower degree. Ano yung next lower degree ng prison mayor? Prison correctional. Ibig sabihin, doon tayo pipili ng minimum term natin. At yung maximum term na yan, yan na yung 8 years sa pagitan natin, 1 day to 10 years. At pipili rito yung korte sa prison correctional at sound discretion niya kung anong pipiliin niya rito. Sabihin natin, pinili niya ulit yung maximum lang. Yung 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years. Depende na to sa court kung ano yung pipili niya rito duration. Pwede niya piliin yung 4 years, 2 months, and 1 day as the minimum term. Hanggang sabihin natin 8 years. Ayan na yung final na penalty niya. Para pag dito na-meet niya, nabigyan na siya ng parol. Oh, madali lang naman eh. Ang mahirap dun. Ayaw mo lang tanggapin kasi. Ngayon itong tanong. Pwede ba bigyan ng provision to? Yung penalty na to. Pwede ba bigyan ng provision to? Yes, no, yes, no. Tingnan nyo, nag-aaral pa kayo ng CE. Kano ko magagaling na kayo? Ano? Ayan, pakita ko sa inyo na hindi pa kayo sapat. Ayun yung masarap eh. Nagda-doubt ka pa. Ay, akala ko yun yung parol-parol. Ayun yung probation talaga. Ulul. Alam mo lang. Hindi pwede disqualified do. Ang sabi sa parol nyo naman, maximum term. Kahit tignan pa natin yung section 9 nun. Diba? Kala mo, tatanga-tanga kayo. May duration yan eh. O, tingin yung section 9. Ano sinabi?
Ayan o, maximum term. Oh, yun yung basehan. Iyan yung tinatawag natin term, hindi yan yung duration, wag kang tanga, hindi rin yan yung periods. Yung sentensya yan. No, see? At si, ano nyo, particular dyan si Atty. Gabo, pagka ganyan nyo, ingat kayo. O, akala natin kasi minsan sapat na yung way natin pag nag-aaral ng ganyan eh. O, yan yung ano ng penalty nyo muna. No, kung ma-master nyo to, alam nyo na yung idea, alam nyo, you can move na hanggang Article 880. Wala na, puro application na yung mga yan eh. O, di ba? Ma-basic thing lang natin eh. O yan, tingnan nyo. We have discussed Article 25 hanggang 88 na kagad. Ganyan-ganyan lang. May diskarte. At titignan mo kung paano talaga, alam nyo, may logic yung batas eh. Titignan mo lang yung logic, magkakaintindihan kayong dalawa eh. Pag ikaw ayaw mong intindihin siya eh, wala. Mahirapan ka talaga. Sayang yung puntos. Pag ganito-ganito lang to. Okay naman na tayo? Boy pa ba kayo dyan? Ay, online class ano? May kisig-kisig pa ba? Wala na, no? Tangay na, nagbabakasyon. Pinag-compete mo naman kami, sir. Sarap-sarap ng buhay namin dito sa dagat eh. Kinasuha kami ganyan. Ayun yung inaano ko sa inyo eh. I will always cast doubt para mag-aral kayo may ginakala mo minsan, alam mo na lahat eh. Ayun, let me remind you na the more you know, the more you do not know talaga. Ayan, philosophy yan. Ayan, katulad nyo, nag-aaral na kayo ng parol, akala nyo ganun na yun. Nag-aaral ka ng probation, akala mo ganun na rin yun. Dapat ano na, malaman nyo yung application nyo. Kasi ganyan yung mga crime eh. Unang kang tanong, what's the minimum period of reclusion temporal? 12 years. Tanga. Compute yun. So that should be 12 years and 1 day to 14 years. 8 months. O yan. Ito yung kagandahan na ano nyo na. Medyo mas ma-appreciate nyo. Kasi napag-CE kayo. Ay, tingnan nyo, ang hirap niya. Kung in-entrada ko yan, ako, tatagalan tayo lalo. O, anong gagawin nyo ngayon? Masterin nyo to. Bibigyan ko kayo ng oras kasi alas 11 na eh. Kaya naman sa iba. Practicein nyo muna to. Tapos bukas tutuloy ko ulit yung lecture natin. Online class? Clear muna tayo? Wala. Haral tayo ulit bukas. Tayo, holy shit. Sige na. Sunod na lang. May mga recorded naman sa mga bagong enroll dyan. May mga kinig na lang kayo sa recorded lecture din. Huwag kayong titigil. Kahit nag-ano kayo dyan, may time naman kayo. Kami lang naman nagsakripisyo rito eh. Hindi namin kasama yung mga pamilya namin eh. Ayun, swerte nyo dyan. Pero mag-aral kayo. Sige na. Babush.